Tumayo na po tayo mga mahal na kapatid. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa huling pagsamba namin sa taong ito. Tinulot mong kasapit kaming payapa. Salamat po Ama. Hanggang ngayon, may buhay kami at may lakas. Namamalagi ang pananampalataya. Nagsisikap na magpatuloy sa paglilingkod sa iyo. Salamat po. Di mo kami pinababayaan. Matatapos na ang taong ito. Damang-dama namin ang iyong pag-ibig, ang iyong pagmamalas. Di namin kayang isa-isahin aming Ama ang lahat ng iyong kagandahang loob, mga pagpapala mo sa buhay namin, ang paglingap at pagkalinga mo sa amin, ang pag-alalay mo at pagtulong sa amin sa panahon ng mga pagsubok at mga panghihina. O aming Ama, maawa ka po, pakitanggapin mo kaming magkakapatid. Patawarin mo na po kami, Ama, sa aming mga sala. Nanunumbalik kaming muli sa iyong banal na harapan. Maawa ka, Ama, tanggapin mo ang aming mga pagsamba. Pinupuri ka namin. Nilulwalhati ang iyong banal na pangalan. Panginoong Hesus, salamat ng marami. Iloob mong makarating kaming muli sa pagtitipong ito. Salamat sa pag-alalay mo rin, Panginoon, at pagpapalakas mo sa amin. Salamat sa pangunguna mo sa amin, sa aming mga paglalakbay. Nariyang ka lagi para ilapit kami sa Ama. Maawa ka, Panginoon, ipamagitan mo kaming muli sa Ama. Titanggapin mo pong aming mga pagpupuri sa iyo. Sinasamba ka ng aming mga kaluluwa. Kahabagan mo po, patuloy mong basbasan at pagpalain ang aming mga abang kaluluwa. Ama, kagaya kaming muling tumanggap ng iyong mga salita, mga aral mo na itinuro pa ng sugo at ng kapatid na Eranio Manalo noong sila'y nabubuhay pa. Siyang aming sinasariwa sa ganitong mga pagsamba para mamalagi po na tanglaw at gabay namin sa paglalakbay. Huwag kaming maiwan sa daan ng paglalakbay. Huwag kaming mapaham, kundi mamalagi kami sa daan patungo sa kaligtasan.
Mamalagi kaming nakaugnay sa diwa't layunin ng pagsusugo mo sa mga huling araw. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Mga mahal na kapatid, ilang araw na lamang po ang nalalabi. Matatapos na ang taong ito. At ang panibagong taon ay magsisimula na. Habang papalapit ang bagong taon, nakukunita po natin ang malungkot na katotohanan na maraming mga tao ang hindi naging mapalad na makarating sa mga sandaling ito. Marami po ang nagpahinga na sa kanilang mga libingan. At ang iba sa kanila ay mga mahal natin sa buhay. Papalad tayo dahil hanggang ngayon, buhay tayo, malakas. At papatuloy sa pagbaka sa sanlibutan ito. Maaring sa iba ay naging mahirap at mabigat ang paglalakbay sa lilipas na taong ito. Sa dami po ng mga pagsubok at mga alalahanin sa buhay. Gayon pa man, sa awa at tulong ng Diyos, ay halos matatawid na naman natin ang isang taon. Katulad po ng hangarin ng maraming tao, gusto rin nating makarating sa panibagong taon ng buhay. Subalit, bilang mga tao ng Diyos, higit po nating inaasam na marating ang isang dakilang bagay na ipinangako sa atin. Sa gitna ng maraming suliranin sa buhay, ang ating pag-asa na marating ang dakilang pangako ay namamalaging matatag. Sapagkat ang nangako po ay hindi naman tao, kundi ang makapangyarihang Diyos na tapat at hindi marunong magtalo-sira ng pangako. Alin po ang dakilang kapalaran na ating tinanggap sa kabila ng maraming suliranin sa buhay? Sa Roma 5:2, ang sabi ng Biblia, tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa kanyang kalwalhatian. Kaya dapat tayong magdiwang sa kabila po ng mga alalahanin sa buhay, sapagkat tinanggap natin ang dakilang kapalaran, ang pag-asa na makakabahagi tayo sa kalwalhatian ng Diyos at Panginoong Hesukristo doon sa kanyang kaharian. Ito po ang dapat na magsilbing inspirasyon sa atin, sa ating paglalakbay, upang marating natin hindi lamang ang panibagong taon ng buhay, kundi higit sa lahat, ang hangganan ng paglalakbay, ang kalwalhatiang siya sa atin. Alin po yun? Alin ang tunay nating tahanan na ating inaasahang marating upang makabahagi sa kalwalhatian ng Diyos? Sa Filipos 3:20 hanggang 21, ang sabi ng Biblia, tayo ay mga mamamayan ng langit. Yun po ang bayang banal, ang malwalhating tahanan ng Diyos. Kabilang tayo sa sambahayan ng Diyos. Ano ang dakilang bagay na magaganap pagdating natin sa bayang banal? Ang sabi pa, ang ating katawang may kahinaan ay babaguhin niya upang maging katulad ng kanyang katawang malwalhati. Tatamasahin po natin ang malwalhating buhay at pamumuhay doon sa malwalhating tahanan ng Diyos. Sa pakatwid, mga kapatid, pansamantala lamang po ang ating pakikipamuhay sa daigdig na ito. Tayo'y mga estrangherong manlalakbay lamang na nakikipamayan at nakikiraan dito. Kaya dapat ba nating isuko ang ating kahalalan
at tumigil sa paglalakbay dahil lamang sa mga kahirapan, kaapihan at mga pag-uusig. Ano po ang dapat natin gawin sa kabila ng mga pagsubok at pag-uusig sa atin? Tularan natin ang mga unang Kristiyano na naunang nakaranas ng matinding pag-uusig. Ang sabi ni Apostol Pablo sa Filipos 3:14, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan. Nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala, ang buhay na nasa langit. Ano po ba katumbas nung nagpupunyagi? Nagpapatuloy, nagpapagal, na mayroong pagsisikap at pagtitiyaga. Kasi paano makararating sa hangganan kung sa halip na magpatuloy, hindi naman nagpapatuloy? O hindi lalo nang hindi makararating yung umurong. Pagka sinabing matyaga, kahit gaano pa karami ang hadlang, hindi siya mawawala ng pag-asa. Kahit gaano pa ito kabibigat, hindi siya kayang harangan at patigilin. Kung anong dami ang ng kabiguan, ganun din karami ang kanyang pagbangon para magpatuloy sa paglalakbay. Ganito sana tayong lahat, mga kapatid. Ano ang tagubilin ng mga apostol upang tiyak na matanggap ang gantimpala, ang buhay na nasa langit? Ang sabi ni Apostol Juan sa 1:8, mag-ingat nga kayo upang wag mawalang saysay ang aming pinagpaguran. Sino ba si Apostol Juan, mga kapatid? Isa po sa mga apostol na namahala sa iglesia noon. Mayroon ding namahala sa atin. Nakadamdamin ng mga apostol at kadiwa ng sugo sa mga huling araw. Si kapatid na Eranio G. Manalo. Sa Enero 2, araw po ng Huwebes, ay sasapit ang kanilang ika-100 taong kaarawan ng pagsilang. Di natin siya kailanman malilimot. Sapagkat ang marami po sa atin ay halos siya na ang nagis na nating namahala sa atin ng buong kapangyarihan at pagmamahal. Ano po lagi nilang tagubilin sa atin nung sila'y nabubuhay pa? Gaya nga ng pangaral ng mga namahala sa unang Kristiyano, mag-ingat nga kayo upang wag mawalang saysay ang aming pinagpaguran. Sa mga tuwid, huwag tayong pumayag na mawalang saysay o masayang ang pinagpaguran ng sugo at nang namahala sa atin na si kapatid na Eranio Manalo. Ano ba yung pinagpaguran o pinagpagala ng mga namahala para sa ating kapakanan na dapat ingatan nating huwag maiwala o dapat nating pangawakang mabuti? Sa Hebreo 2:1, ang sabi ng namahala sa iglesia, dapat lalo nating panghawakang mabuti ang mga narinig natin upang hindi tayo maligaw. Alin ba yung narinig natin mula sa sugo at sa kapatid na Eranio Manalo? Ano ang mahigpit na tagubilin sa atin? Sa ikalawang Timoteo 1:13, ang sabi niya ng tagapamahala, gawin mong batayan ang mabubuting aral na itinuro ko sa iyo. Mabubuting aral. Sa makatwid yung mga aral ng Diyos. Yung mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia na itinuro sa atin, tinanggap natin, panghawakan nating mabuti. Yun ang ating mga narinig eh. Huwag nating bibitiwan. Gawin mong batayan ang mabubuting aral na itinuro ko sa iyo at manatili ka sa pananampalataya. Huwag tayong papayag na maglaho ang pananampalataya. Mawalan tayo ng pananampalataya dahil sa mga pagsubok, dahil sa mga kasamaan, dahil sa mga bulaang tagapangaral. Huwag! Manatili tayo sa pananampalataya. Paano mangyayari yan? Gawin mong batayan ang mabubuting aral na itinuro sa atin. Buhay natin.
Sana napansin niyo ang pahayag ni Apostol Pablo, gawin mong batayan ang mabubuting aral, hindi masasama, hindi rin kasinungalingan, mabubuting aral. Kaya tama ang ating ginawang paninindigan sa katotohanan at sa tama. Hindi tayo pumayag na maging bahagi tayo ng mga kasinungalingan at katiwalian. Kaya kung gusto po nating makapanatili sa tunay na pananampalataya at pag-ibig na ating tinanggap at maisiguro ang ating kaligtasan, huwag po nating papayagang mawala sa atin ang mga salita ng Diyos o ang katotohanan itinuro sa ng mga namahalas. Di man natin kapiling na ang kapatid na Eranio Manalo, subalit ang kanilang makapangyarihang pagtuturo sa atin ng mga salita ng Diyos ang dahilan ng ating matatag na paninindigan sa kanila. Huwag sana silang mabigo sa kanilang pag-asa na tayo muli nilang makita sa araw ng kaligtasan. Subalit huwag din naman tayong pumayag na manghina dahil sa mga mabibigat na nararanasan natin pagkatapos nating manindigan sa katwiran. Kaya kapag nakasasagupa tayo ng anumang problema sa buhay, ano ang payo sa atin noon ng kapatid na Eranio Manalo? Kanino natin dapat ilapit at ihingi ng tulong? Sa Diyos. Gaya po ng pahayag ng lingkod ng Diyos sa awit 43. Sabihin natin sa Diyos, nawa ay kanugdan na ako'y tulungan. Panginoon, ngayon na ako'y pakinggan. Bakit natin natitiyak na tayo tutulungan ng Diyos sa ating mga suliranin, sa kabila ng ating mga kasalanan? Marami tayong mga pagkukulang at pagkakamali. Pero sa kabila niyan, bakit nasisiguro nating tutulungan tayo ng Diyos? Ano man ang mga suliraning sasagupain natin at haharapin sa ating paglalakbay sa panibagong taon at sa dako pa noon ng ating mga buhay. Sabi ng Diyos sa Isaiah 57, sila hindi ko patuloy na uusigin. At ang galit ko sa kanila ay hindi mananatili sa habang panahon. Opo, bawat pagkakasala natin may galit at palo ang Diyos. Pero ano ang pangako ng Diyos sa kanyang bayan? Ang sabi niya, sila'y aking pagagalingin at tutulungan. Ang parusa sa atin ng Diyos ay pagmamahal ng Diyos. Para wag tayong mahirati. Para wag tayong masanay na mabuhay sa kasalanan. Higit sa lahat, para wag tayong mapahamak sa araw ng paghukom. Kaya pagka tayo nagpukulang at nagkakamali, pinapalo tayo ng Diyos. Nagagalit siya. Para bang sinasabi ng ating ng isang ama sa kanyang anak, bakit mo ginawa yan? Masama yan. Hindi yan iyong ikabubuti. Yan ang ikapapahamak mo. Yan ang ikamamatay mo. Pag-ibig ng Diyos ang parusa sa atin. Kaya sabi ng Diyos, sila'y aking pagagalingin at tutulungan. At ang naglulutsay aking aaliwin. Kasi pagka tayo pinarurusahan ng Diyos, itinutulot niya tayo sa mga pagdurusa. Naghihirap ang ating kalooban. Pero ang sabi, aaliwin tayo ng Diyos. Pagagalingin at tutulungan at bibigyan ko ng kapayapaan. Mga kapatid, ang narinig ninyo ay pahayag mismo ng Diyos. So, palatayanan po nating lubos na ito ang gagawin niya sa atin. Lalo na sa patuloy nating paglalakbay sa panibagong taon patungo sa ating tunay na tahanan. Ano lamang ang kondisyong ibinigay ng Diyos para tulungan niya tayo. Para matupad sa buhay natin itong kanyang ipinahayag na pangako. Sa awit 85:8, ang sabi ng Diyos, sabi niya, ang mga lingkod niya ay magiging payapa
kung magsisisi at di na babalik sa kawang masama. Ito po ang dapat nating sama-samang ipangako sa Diyos. Usap tayong magbabagong buhay at magiging masunurin sa Kanya. Ano pa ang inaasahan ng Diyos sa atin na dapat nating pagtalagaan sa ating buhay? Kalawang Kronika 19:9, ang sabi ng Biblia, gampanan ninyo ang inyong tungkulin ng may takot sa Panginoon, ng buong puso at ng buong katapatan. Marami sa atin mga kapatid ay mga may tungkulin sa iglesia. Di po ba? Subalit sa ating apang kalagayan ngayon, hindi naman natin matupad ang mga tungkulin niyon. Gayon man alam ng Diyos ang paghahangad ng ating puso na gampanan ang ating tungkulin. Subalit meron tayong mahalagang tungkulin dapat gampanan sa ating buong buhay. Ano man ang mangyari at saan man tayo dalhin ang kalooban ng Diyos. Alin ang mahalagang tungkulin natin sa Diyos na dapat nating gampanan ng may takot, buong puso at buong katapatan? Ang walang patid na pagpupuri. Kaya ng lingkod ng Diyos, ang sabi niya sa awit 30:12, aawit sa iyo ng papuri at hindi ako tatahimik. O Panginoon, aking Diyos, pasasalamat ko'y walang patid. Ito po ang walang tigil na pagsampa sa Diyos. Kaya hindi kami nagsasawa sa pagpapaalala na huwag natin pababayaan ang mga pagtitipon o pagsamba. Sa ating abang kalagayan, mga kapatid, lalo nating dapat pagtalagahan ang mga pagsamba sapagkat ang Diyos lamang ang ating maasang tutulong sa atin. At ang pagtatalaga sa pagsamba, ang susi para makamit ang tulong ng Diyos. Paano tayo tutulungan ng Diyos kung pinababayaan natin siya? Kung hindi natin ginagawa yung pinagagawa niya sa atin. Kung hindi natin isinasakatuparan ang kanyang mga kalooban. Ano ang dapat na maging pananalig natin? Sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay, di lamang sa panibagong taon na ating harapin. Ano ang dapat maging pananalig natin? Sa patuloy na paglalakbay patungo sa ating tunay na tahanan. Sabihin natin sa Diyos, pananalig ng lingkod ng Diyos, sa awit 16, ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Lahat ng kailangan ko'y iyong ibinibigay. Kinabukasan ko'y nasa iyong mga kamay. Pahayag natin ang buong pananalig. Pinupuri ko ang Panginoon na sa akin pumapatnubay at gumagabay. Alam kong kasama ko siya sa tuwin. Hindi ako matitinag pagkat kapiling siya. Ako'y nagdiriwang, puso't diwa ako'y nagagalak sapagkat ako'y panatag. Ituturo mo ang landas patungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan at ligayang walang hanggan. Ano pong pangako ng Diyos na gagawin niya para sa atin dumating man ang matitinding kalamidad o salot sa mundo o anuman ang mangyari sa mundong ito. Sa awit 33 ang sabi ng Biblia, ang nagmamahal sa Panginoon at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalingap. Itinakwil man tayo ng maraming mga kapatid natin sa pananampalataya at mga mahal sa buhay. Pero ang Diyos, hindi tayo itinakwil. Manapay kinakalingan niya tayo. Hindi niya tayo pinababayaan. Ang katunayan, narito pa tayo hanggang ngayon. Matatag ang ating pananampalataya at pag-asa. Papatuloy sa pakikipagpakan. Iniingatan ang pananampalataya
para maisulit natin pagdating ng Panginoong Hesus, para matamo natin ang buhay na walang hanggan. Ano pa ang pangako ng Diyos sa gitna ng matinding kahirapan at kahit pa magkaroon ng tagutom, ang sabi, hindi niya hayaang sila ay mamatay. Kahit magtagutom, sila ay binubuhay. Mga kapatid, ang pagsambang ito ay huling pagsamba natin sa taong ito, ang nalilipas na. Harap na tayo sa panibagong taon na papasok sa buhay natin. Magkamili na tayo sa Diyos ng ating buhay. Binibigay namin sa inyo ang maikling sandali upang kayo mismo ang lumapit at manalangin sa Diyos. Sa Kanya kayo dumulog at humingi ng tulong. Sa panig ng mga magulang, itiwala natin sa Amang mapagkalinga ang kapakanan ng ating sambahayan. Sa mga anak, maghabilin na kayo para sa inyong kinabukasan. Kung ano ang inyong gusto, kung ano ang inyong pangarap, samantalahin ninyong pagkakataon na narito tayo sa pagsamba para idulog sa Kanya ang inyong mga kalagayan. Ang mga may sakit na may makasumpong ng ginawa, ang mga nangungulila sa mga mahal sa buhay, alinawa ng Diyos. Ang mga api-apihan at ginigipit, ang iba'y mga nasa kulungan pa, pasiglawin nawa ng Diyos at bigyan ng pag-asa. Ipagsanggalang nawa ng Diyos ang lahat ng mga lingkod na tapat sa Kanya, laban sa mga katampalasanan at kaguluhan at mga kalamidad. Nawa hindi lamang marating natin ang bagong taon, kundi marating natin lahat ang ating tunay na tahanan, ang bayang banal. Tumayo kayo mga kapatid at tayo manalangin. Ama na aming Diyos, salamat po ng marami sa iyo. Huling pagsama namin sa taong ito. Pagkatapos ng pagtitipong ito, lilipas na ang taong ito. Magiging bahagi na lamang ng kasaysayan ng aming buhay. Ang buhay naming patpat ng mga patutuo mo. Pinasakala mo kami sa mga pagsubok at mga kalambayan. Pero higit na pinasagana mo kami sa mga himala ng iyong pupagpalang kamay. Lalong dumami ang aming mga karanasan. Hindi namin lubos maisip. Isang taon na naman ang lilipas sa aming buhay. Paano kami nakarating sa mga sandaling ito? Ang aming nauunawaan at sinasampalatayan. Ikaw, Ama, ang Diyos naming buhay. Makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang may hawak sa amin. Ang ipinangako mo sa iyong sugo, tinutupad mo sa amin. Hawak-hawak kami ng iyong mapagpalang kamay. Purihin ka aming Ama. Sinasama ka ng aming mga kaluluwa. Magkamili na kami sa iyo. Mahala ka na sa amin, Ama. Hindi namin alam kung ano pang darating sa buhay namin. Kung anong aming sasagupain sa papasok na taon.
Ano ba yun? Gaano ba yun karami? Gaano man kabigat ang aming sinasampalatayanan? Makakaya namin ang lahat sapagkat ikaw ang aming kasama at hindi mo kami pababayaan. Halika na, Ama. Halika sa aming mga puso. Kailangan ka namin. Sinasamantala namin ang pagkakataon kami nasa magsama. At narito ka sa piling namin. Pakinggan mo ang daig ng mga magulang. Pakinggan mo ang daig ng mga anak. Maging malakas sa buhay ng mga may sakit. Ang mga nalayo sa mga mahal sa buhay. Bigyan mo ng kaaliwan. Ang mga nasa kulungan pa. Huwag silang mawawala ng pag-asa. Lagi mo silang palalagkasin. Lagi mo silang aliwin. Pahalingin mo kami sa aming mga karamdaman. Huwag mong papayagan kung mayroong karamdaman. Mahadlangan sa paglilingkod sa iyo. Mapigilan sa pagtupad ng tungkulin. Patuloy mong imasmas ang buhay at lakas. Patuloy mo pang ibigay ang mabuti at maayos na pangangatawan para patuloy ka namin sama-samang mapaglingkuran. Panginoong Yesus, ipamagitan mo kami sa Ama. Panginoon, maawa ka sa amin. Maawa ka, Panginoon. Alalayan mo pa kami. Huwag kang papayag na may dumating sa buhay namin na maging dahilan para kami mamalay sa iyo. Huwag, Panginoon, tulungan mo kami. Taglayin namin ang matatag na pananampalataya hanggang wakas. Para maisiguro namin makasasalubong kami sa iyo at tanggapin namin ang buhay na walang hanggan. Ama, lubos ang aming pananalig. Narinig mo ang aming mga panalangin. Maglalakbay kami. Haharapin namin ang panibagong taon. Punong-puno ng pag-asa sapagkat ikaw, Ama, ang aming kaagapay. Ikaw ang aming kasama na kailanman ay hindi magpapabaya sa amin. Inihiling na po namin ang lahat sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen.